Earth signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ang ating private readings ng ating Evil Eye Amulet. Makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Ray. So, ito po yung ating Evil Eye Amulet. Okay? Message na lang po kayo if you are interested. Ayan po. Kargada na po yan. Aalagaan nyo na lang po. Siyempre, ituturo ko sa inyo kung paano ba yan alagaan. Tignan po natin ano ba yung energy mo. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, we have Chaser. So, pwedeng iiba sa inyo kapag kayo ay umiinom, hindi nyo talaga kaya yung walang chaser, ganyan. Tapos, meron naman dito, pwedeng you are chasing your dreams ngayong araw na ito. Or some things na kailangan na talaga ninyong, parang nagka-cramming yung iba sa inyo. Baka deadline na ngayon or tomorrow, tapos ngayon nyo palang ginagawa. So, naghahabol yung iba sa inyo dito ng oras ngayong araw. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe for you. Pagdating po sa pamilya, sa bahay, tignan natin kung kamusta ba. Pagdating po sa pamilya, sa bahay, spirit guide, kamusta? We have the Dark Knight, Moon, and Shadow side. So, pwedeng may problem ngayon pagdating sa family. Meron ba dito, naputulan ba kayo ng kuryente or napundi yung bombilya po ninyo? So, baka meron ng mga kailangang palitan dito. So, more on kasi parang may sinesekreto. Okay? Or meron kayo ditong isang family member na talagang pinoproblema po ninyong lahat. Nag-iisa lang siya, tas kayo madami, pero siya yung pinoproblema po. So, medyo may pasaway dito na family members po ninyo at malihim talaga siya. Parang ngayon nagsisilabasan po yung mga problems niya na in a way, nadadamay po kayo dito. So, baka sa family member mo may humahabol sa kanya. Ayan, baka nagtatago siya dito. So, alam mo yung parang wala siyang freedom, ganun. So, we have detachment and we have cold. So, pwedeng cold treatment yung nare-receive ninyo ngayon pagdating sa inyong mga kaibigan. Pwedeng meron kang kaibigan dito, earth signs na walang tiwala sa mga plans mo ba. Parang it's either kung hindi man kinokontra, talagang lumalayo. Kasi pwedeng, di ba, iba-iba naman tayo ng timeline. So, pwedeng may mga friends ka kasi na successful na sila sa buhay, iba na yung sabihin natin, iba na yung environment nila. So, nangyayari dito, pwedeng iniiwasan ka na. So, nandun yung nagmamalaki na ba sa'yo. Tignan naman natin sa love life mo. We have comfort zone, we have clinging. So, some of you, may naghahabol ba sa inyo dito? Someone from your past. Pwedeng yung tao kasi na yon hindi pa rin talaga siya makamove forward or the other way around. Pero more on, kung sino man yung tao na to na naghahabol yon, hindi pa talaga siya nakaka-move forward. Feeling niya kasi hindi niya na kayang magmahal pa ng ibang tao. Pero kung kayo naman to, please, huwag kayong mag-beg ng attention towards sa isang tao na ayaw talaga kayong bigyan ng attention. Dapat you should respect yourself. And you should know your limits, your boundaries. Check po natin pagdating naman sa, ayan, meron naman dito sobrang clingy ngayong araw. Pwedeng nandun yung ayaw nyo nang papasukin sa work yung person po ninyo, ganun somehow, medyo nagiging selfish. Kung hindi kayo yan, pwedeng person po ninyo. Pagdating naman sa kaperahan, meron tayo ditong rejection, loss, and fragmented. So, ingat lang po kasi baka mawala yung pera ninyo. For some of you naman, pwedeng kung nag-loan kayo, pwedeng ma-reject siya. So, ingat lang po. Tignan mo dito, yung leaves ba, parang na-dry na siya, oh. Ayan, oh, yung leaves. Na-dry na. So, pwedeng meron kayong hinihintay, tapos, o merong nagpaasa sa inyo dito in terms of money, bibigyan daw kayo ng pera, pero ang dami-daming mga hinahanap na mga requirements. Yung parang mga ganun. Kaya parang nawawala na kayo ng pag-asa dito somehow. Check po natin pagdating naman sa business. We have guarded, we have vulnerability.
So, ayan, pagdating naman po dito sa inyong business, mag-ingat po talaga kayo. Ayan, kasi pwedeng vulnerable kayo, baka walang guard dyan sa establishment na nandyan yung business ninyo. So, mag-iingat po kayo dito kasi pwedeng maging, parang makita ng mga masasamang loob na, ay, walang guard doon, pwedeng so mag-iingat po kayo, okay? Tapos ito, nagiging vulnerable, ibig sabihin, parang meron yata kayong nasasabihan ng mga ibang tao na about dito sa business po ninyo. So, tahimik-tahimik lang kayo dito pagdating sa business. Huwag nyo i-share yung inyong mga business secrets. Kasi yung iba sa inyo, ayan o, dahil pwedeng ka-close ninyo yung isang tao, nagiging at home or at peace kayo sa kanya, na nakikwento kayo or hindi nyo alam na doon na pala tinadala ng tao yung inyong usapan dun sa business strategy. So, chaser, di ba? Pwede kasi na gusto ng tao na yon, maunahan ka niya, gusto niya is, pwedeng hindi maunahan, pero mahabol ka niya. Yan po. Kasi pwedeng iba sa inyo, kayo yung successful dito. Earth signs, kaya yung mga tao sa paligid niyo dahil low vibrational sila, yun, ang tingin lagi nila sa'yo is kalaban. Check naman natin sa career mo, we have purpose. Ayan, North Node and Cosmic. So, some of you naman po, kung ano man yung career ninyo, kung nasaan man kayo ngayon, is yan po yung inyong life purpose. Isa sa mga life purpose po ninyo. And marami dito, happy kayo. Siguro kahit hindi man ganun kalaki yung sweldo, but happy kayo dun sa mga achievements po ninyo pagdating dito sa career. Or yung iba nga sa inyo, pwedeng sabihin natin, sa iba, hindi yan achievement. Pero para sa inyo kasi, malaking ginhawa na yan. Malaki yung, you feel na malaki yung naitutulong mo. Hindi lang naman sa sarili mo, sa ibang tao din. Yung iba po sa inyo. Kaya happy kayo dito. Some of you naman, kung nasa isang career or kung meron kayong trabaho ngayon, pwede po na you feel or tinatanong mo yung sarili mo, ito ba talaga yung trabaho na para sa akin? Ito ba yung bagay na trabaho para sa akin? Yes, tanongin mo yung sarili mo. Meron ka bang nararamdaman na fulfillment habang nagtatrabaho ka? Kung wala kasi, or nabubuhay ka lang because hinihintay mo lang yung sweldo, medyo mahirap talaga yon kasi basta mahirap siya kapag ganun lang lagi yung iniisip natin. Though, kailangan talaga din nating maging practical kasi nga, hindi naman na, di ba, hindi naman na sobrang dali ng buhay or mahal na yung mga bilihin. Pero na lang siguro kung marunong kayong magtanim or you have a land na pinagtataniman po ninyo. So, pwedeng maka-free na kayo, di ba, kahit kulay or even fruits. Pero kung wala naman, ayan, trabaho. Pero nasa inyo to kung magiging practical ba kayo or hahanapin nyo talaga yung life purpose ninyo. Yan. Check natin, pagdating naman sa mga positive things na paparating, we have, ayan, Mercury, messages, travel, and communication. Ayan po, so may pag-travel kayo dito, may communication, merong makikipag-usap po sa inyo, kung sino man yung tao na to na hinihintay ninyo na makipag-usap, yung tao na to pwedeng magiging ready na talaga siya, na makipag-communicate sa iyo. So, pwedeng siya yung gagawa ng hakbang para makausap ka. Kung hindi man, pwedeng kapag nakipag-usap ka sa taong to, magre-reply talaga siya sa'yo. So, pwedeng hindi ka naman niya iiwasan. Check naman natin yung mga negatives na pwedeng mangyari. Or isang card lang naman yun. Tingnan natin. Or reminder sa'yo ni universe ngayong araw. Okay, structure, solid foundation, and forming. So, focus ka dun sa pagpapatibay ng foundation. Focus ka dun sa structure. Ibig sabihin, parang huwag kang magmadali. Okay, eto muna yung buuin mo. Kasi, di ba, kailangan mo ng solid foundation. So, wag niyong sinushortcut yung mga lahat ng bagay sa paligid po ninyo. Di ba, yung pag naiinip tayo, ito na lang, okay na to. So, wag daw ganun. Ngayong araw na to, actually, hindi lang ngayong araw. Kung kailan nyo man to mapanood, di ba, you can learn from this reading somehow, kahit papano naman siguro. Pero yun nga, unahin nyo daw yung structure. Wag kayong magmamadali. Build friends, build new connection, 'di ba? Kung kunwari may business kayo na gagawin. Ano ba 'yan? Magsisimula ka ba kasi 'yan, gusto mo na kahit wala kang alam. Pwede rin naman pero sobrang mahihirapan ka. Pero kung pinag-aralan mo muna yung business na gagawin mo, mas okay din, 'di ba? Sabihin natin na mas kilos ka ng maayos kasi meron ka ng alam kunwari pagdating doon sa certain business na yon. Parang mga ganyan po. So, huwag kayong magmamadali in forming the foundation. Kahit nga sa bahay, di ba? Kapag tinipid mo yung pundasyon ng bahay or nung pinapagawa mo,
kunwari once lumindol, di ba? Ano na kaagad? Guho na yung bahay mo, pero yung mga katabi mo na establishment or katabi mo na bahay, matibay yung foundation nila. So, kahit lumindol, ni-crack, wala kang makikita or nag-crack lang pero hindi bumigay yung bahay. So, yung mga ganon. Kaya wag nyo yung mamadaliin. Okay? And balance nyo din yung life ninyo. Yan lamang po. Maraming salamat. Ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!